Kaunay pa rin sa krisis sa tubig, sa papiso-pisong tubig mula sa poso, umaasa ang ilang residente sa Valenzuela na mapupunan lang ang kanilang kakulangan sa supply. Saksi si Dano Tingkungko. Makikipot ang daan patungo sa Barangay Marula sa Valenzuela, kaya hirap pasukin ng mga tangke na Maynilad at bumberong nagdadala ng libreng rasyon. Pero dahil hindi ugali ng Pinoy na magpatalo sa anumang limitasyon, ang mga taga rito nakahanap ng paraan para mapunan ang kanilang pangangailangan. Dahil sa matinding kakulangan sa tubig, karamihan sa mga residente rito sa Marulas, Valenzuela ang umaasa sa tubig sa deep well dahil yun ang siguradong pagkukunan ng tubig. Ang problema, mas lumalaki ang kanilang gastos dahil ang tubig na nakukuha sa deep well hindi pwedeng gamiting pang-inom. Piso ang halaga ng kada 20 litro ng tubig mula sa deep well. Si Mang Arman nga, 100 piso kada araw daw ang ginagastos para sa supply ng kanyang pamilya. Labas pa riyan ng 25 pesos kada araw para naman sa kanilang pang-inom na mineral water. Okay lang kahit mahal kasi kaysa ganito, may mga pamangkin akong maliliit, baka magkasakit. Tulad na lang ng deep well na ito sa Sampaloc, Maynila kung saan kulay kalawang ang tubig poso. Paliwanag naman ng may-ari ng deep well, hindi raw dapat ituring na pananamantala ang kanilang pagnenegosyo. Libre man kasi ang tubig poso, may bayad naman ang kuryenteng nagpapatakbo sa booster pump ng balon. Ginawa namin ito para pagkawang gawa, para sa tao. Hindi talaga hanap buhay na. Ang Manila Water balak na rin i-reactivate ang kanilang mga deep well sa Metro Manila. 50 milyong litro ng tubig kada araw daw ang madadagdag kapag nagamit ang mga ito. Bagay na mahalaga ngayong malayo pa rin sa normal ang level ng tubig sa Angat Dam. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Asahan na raw ang matinding traffic sa Lunes dahil bukod sa walang wangwang at walang counterflow patungong Batasan, hindi po holiday ang July 26. Hinihiling naman ng mga militante na makalapit sila sa Batasan Complex sa araw ng SONA ni Pangulong Noynoy Aquino. Saksi si Susan Enriquez. Walang lamangan, walang patrino at walang pagnanakaw. People who are behind us dare to dream. Today, the dream starts to become a reality. Kung todo production ng Radio Television Malacanang o RTVM para sa kauna-unahang State of the Nation address ni Pangulong Noynoy Aquino sa darating na Lunes. Kung ang pelikula may trailer, ang SONA ni Pinoy may patikim o teaser din. Abalang-abala na rin ng palasyo sa paghahanda para sa SONA. Kanina, nagkaroon muli ng cabinet meeting para talakayin ang kalagayan ng iba't ibang kagawaran. Ayon sa isang source na may alam sa paghahanda ng Pangulo sa SONA, nasa pangalawang draft na raw ang inaabangang talumpati. Pati ang mga militanteng grupo na nagrarally tuwing may SONA, sino man ang presidenteng nakaupo, naghahanda na rin. At ngayong may bagong administrasyon, hiling nila, makalapit naman daw sana sila sa batasan pambansa. Sa mga nakalipas na taon kasi, hanggang sa St. Peter Parish na lang sila. Wala naman po kaming nakikitang dahilan para po kami ay pagbawalan na makalapit-lapit naman at makapagpahayag ng mapayapa. Isasangguni raw ito ng pulisya sa PSG at mga tauhan ng Pangulo, kaya bukas pa raw malalaman kung mapagbibigyan ang hiling. At para na rin matiyak na walang karapatang matatapakan, magpapalabas daw ng mga tauhan ng CHR. Ang pulisya naman, bukod sa magkakabit ng 8 CCTV camera, 8,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila sa Lunes, mas kokonti sa dating 10,000 deployment. Tiniyak din ng NCRPO na nakasuot ng tamang uniforme at may nameplate ang kanilang mga pulis na tatao sa rally para iwas turuan sakaling magkaproblema. And we'll see to it that no one among us will not be sporting their nameplates, and also nobody will be carrying their firearms. Gayunman, nakikiusap ang pulisya sa mga militante na kung pwede, wag nang mag-rally ang mga militante sa Lunes sa bahay ng Pangulo sa Times Street, Quezon City. Pagka ganito siguro, we will recommend na hindi mo na magkakaroon ng walang rally doon sa harapan. Sa araw ng Lunes, walang wangwang, walang counterflow, kaya asahan na raw na matindi ang traffic papunta sa Kongreso. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Samantalang personal na nag-abot ng tulong ang mga kapatid ni Pinoy sa mga nasunugang residente ng Basra, Quezon City.
Mahigit 300 kahon ng bottled water at mga school supplies ang ipinamahagi ni na Balsi Aquino Cruz at Pinky Aquino Abellada sa may 400 pamilya na ngayon nasa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Nagdala rin sila ng mga pinagdumaang damit ni Baby James na ibinilin pa raw ng bunsong si Chris na ngayon ay nasa Amerika. Sa investigasyon naman ng Quezon City Fire District, sinatabi ng anggulong sinadyang sunog. Posibleng problema sa kuryente raw ang pinagmula ng apoy. Sa Bataan, nalunod po ang isang diver na kasama sa salvage operation ng isa sa mga bangkang lumubog sa Mariveles noong kasagsagan ng Bagyong Basyang. Ayon sa mga pulis, nalunod si Freddy Arbalate nang malfunction umano ang compressor na ginagamit niya para makahinga. Mabilis naman siyang tinulungan ng 2 pang kasama. Naitakbo pa siya sa ospital pero idineklara ng dead on arrival sa Mayseco Hospital sa Mariveles. At sama-sama natin saksihan, solar oven sa Cebu, kaya gumawa ng 1,000 loaf bread bawat araw. At Hollywood celebrity Lindsay Lohan, ikinulong na sa California. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.